Hello, hello, Taurus Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong comprehensive, hindi bitin at talaga namang detalyadong weekly reading for July 7 to 13. Ako Taurus, nasa second week na po tayo ng July. Ano kaya naghihintay sa inyo sa kapalaran nyo for the whole week? So pag-usapan natin yan today. So sit back, relax, and kwentuhan lang tayo. Pag-usapan lang natin kung anong lalamanin ng inyong kapalaran para sa linggong ito. Tulad po nakagawian Taurus, ay this is a general reading, kaya kunin mo lang yung maka-resonate ka and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon ay para po sa ibang Taurus yun, kaya relax ka lang, just enjoy and get yung mga bagay na para sa iyo na makaka-resonate ka by using your intuition. Yan ang magiging armas mo at bala mo for today para makuha mo yung akmang-akmang messages na kalob sa iyo ng yung spirit guide sa ating reading for today. So Taurus, meron pa ulit tayong isang tanong, isang sagot portion ulit later ha. Kung meron kang isang tanong, itanong mo yan later, sa isip lang at sabi natin sasagutin yan intuitively. Okay, so don't write it sa baba, sa isip lang. Okay, so Taurus, thank you again for all of your donations po ha, saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Thank you po, yan lang po ang tanging paraan para supportahan po tayo every time na meron po tayong reading for Taurus. So thank you po for not skipping the ads. So Taurus, wala naghihintay sa inyo ngayon July 7 to 13. Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Empress card. Beautiful. In the area of what you want, you have the King of Wands. Lovely, lovely. In the area of what you need, you have the Seven of Pentacles. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, you have the King of Pentacles. Yes, yes, yes. In the area of your near future, you have the Devil card. Interesting. In the area of your challenge for the week, you have the Ace of Cups. Ooh, napakaganda. In the area of your fortune, meron ka naman the Lover's card. Yes, wow, lovely. In the area of your divine advice, meron ka naman the Star card. At ang outcome mo for the week, Taurus, ano kaya ito? Pag-usapan natin later. Ano kaya magiging outcome possibly ng iyong linggo para sa reading mo na ito. Later, sabay-sabay din ang bubuksan. Kasabay din ang detalyado at comprehensive at hindi bitin na reading sa iba't ibang aspeto ng buhay mo. But first, alamin muna natin kung ano ang lingering energy mo in your background. You have the Five of Pentacles. Okay, Taurus, this week, naintindihan ko sa'yo parang meron kang mga struggles all about the money. I'm seeing someone na may struggle about sa bills. Meron ka namang dapat hulugan o bayaran, parang may deadline na yun o meron ng parang a due date na o may mga utang na dapat bayaran o kaya may mga pinautang ka before pero hindi sila nagbabayad kaya ikaw ngayon namumroblema kasi may mga pangangailangan ka hindi mo tuloy matustusan. Ano? For some of you parang for some of you ha, sa ibang Taurus nakita ko rito na parang you feel so helpless. You feel so hopeless kasi parang feeling mo yung mga taong dapat tutulong sa iyo ay wala. Parang imbis na alalayan ka, imbis na ibigay yung responsibilidad nila sa'yo, pero ikaw ngayon, solo ka. I'm seeing someone, solo parent or breadwinner, or parang ikaw yung main provider ng family, and naisip mo, bakit ganito? Bakit ako lang yung pumapasa ng lahat? Nahihirapan ka na, there's nobody there to help you, to guide you, to assist you, no? Kaya ngayon naramdaman ko kinakaya mo yung mga bagay-bagay on your own, and ramdam ko yung hirap. Ramdam ko yung pagod, ramdam ko yung parang bakit ganito, bakit ganyan. So, bakit wala akong ganito, wala akong ganyan, wala akong ganon. Alam mo, sabi ng spirit guides mo, focus ka daw sa meron ka. Okay? I know sabi nyo, ayun, ba yan? Wala nga ako, ba't mag-focus ako sa wala? Wala nga ako niyan. So, parang sabi ng spirit guides mo, saan ka ba magaling? Ano yung meron kang asset mo or advantage mo sa ibang tao na ikaw yung meron nun, ikaw yung magaling dun? Yun daw ang gamitin mo, yun daw ang pagtuunan mo ng pansin, makakatulong daw sa'yo yun para makaabante ka. Okay? Meron sa inyo na parang, halimbawa, kung very competitive yung negosyo mo o trabaho mo na parang feeling mo, bakit hindi ko nakukuha yung desired kong outcome, ang sipag-sipag ko naman. Sabi ng spirit guides mo, kasi nag-focus ka daw sa maling bagay. Okay? Focus on your strength. Taurus, focus on your strength. Yun ang gamitin mo para makaabante ka dyan. So, this is a week for finding out your strength para kayanin yung mga struggles mo at makawala ka dito. So, in this full spread, aalamin natin kung paano tayo makakawala dito sa struggle natin ito, okay? Tutulungan kita this week para makawala ka dito. Pero nakita ko dito talaga, Taurus, time na para bumangon. Time na para yakapin yung para sa'yo at time na para magkaroon ka na kaginhawaan this week. So, alamin natin yan, pag-usapan natin. So, in your full spread, itong yung full spread, ilan mo na yung major arcana? You have
1, 2, 3, and 4. Four major arcana sa buhay mo for the week, namely, the Empress card, the Devil card, the Lover's card, and the Star card. Nakita ko rito, Taurus, na you have a lot of dreams. Meron kang hope sa puso mo. Meron kang mga pinagdarasal kay God na sana po mangyari to, sana po mangyari yan. And talagang ito yung bagay na minimithi mo. This is your choice. This is something that you want to create also with the Empress card. Pero may humaharang. Either kumpiyansa sa sarili mo, parang hindi ka masyadong nagtitiwala sa sarili mo, hindi mo masyadong nilalakasan ang loob mo, kaya siguro hindi mo siya maabot-abot. Pero ito talaga yung mga gusto mo mabuo eh. Ito yung mga pangarap mo eh. Something that is talagang desire na desire mo eh. Pero may humaharang, kaya siguro nag-struggle ka this time. May humaharang para ma-achieve yan. Whether family member, baka gusto mong gawin to, gawin yan, pero sabi ng magulang mo, sabi ng kapatid mo, sabi ng anak mo, wag na daw kasi baka hindi mo kaya, baka mag-fail ka lang dyan. So, may mga taong nagbibigay sa iyo ng negative energy. Kaya hindi mo ma-reach itong mga bagay na gusto mo. Itong pangarap mo, itong kine-create mo, itong choices mo. There's something in between sa creation and choices mo this time. I'm seeing someone also in a workplace, whether the boss is very toxic or whether the group members ang gumagawa ng dahilan o paraan para mahadlangan itong mga gusto mo. I'm also seeing someone na lover mo. I don't know. Meron sa inyo ha, hindi lahat to ha. Meron mga toxic na lover na silang dahilan ko bakit ka nalugmok ngayon. Probably baka nahiwalay ka sa kanya o baka iniwan ka niya kaya ngayon mag-isa kang tinataguyod ng lahat, hindi mo alam tuloy yung economic mong needs or financial needs mo, kaya ngayon siya ang rason ko bakit ka down this time. Nakita ko rin dito na Taurus, some of you, may mga alak, bisyo ha, may mga routine, may mga habits na kailangan putulin. Paano mo ito ma-achieve? Paano mo makukuha yung mga pangarap mo at mga kine-create mo at mga choices mo kung may mga maling choices ka sa buhay mo? You need to think that, Taurus, this time, okay? Yung mga mali mong choices, putulin na yan. May mga mali ka rin pag-iisip. May mga mali kang routine. May mga mali kang sistema sa isip mo. Wag ko na lang kaya. Wag na lang yan. Wag na lang yun. Wag na lang. Kakatakot mo. Ayan, dito rin umaabante yung mga bagay sa'yo. So, focus on your strength at wag mo na masyadong pahalagahan yung mga negative sa isip mo o yung mga weaknesses mo. Yan. Halimbawa, ako gusto kong, halimbawa, ano ba ang magandang halimbawa? Halimbawa, gusto mo maging dancer. Halimbawa lang yan ha. Takot ka naman sa tao, takot ka naman umakyat ng stage, takot ka naman magpakita ng talent mo sa labas. So, paano mo to mapagkatagumpayan to mga gusto mo i-create, mga pangarap mo, mga choices mo? Paano mo siya magagawa kung pinapahalagahan mo yung weaknesses mo? So, kung takot ka pa lang sa harap ng maraming tao, kailangan mo lagpasan yan, kailangan mo putulin yung mga habits na yun o paniniwala na yun para makasayaw ka na, para mapakita mo ng talent mo, diba? So, may mga bagay ka talagang kailangan pagtagumpayan, tapusin, putulin para ma-achieve mo na yung mga goals mo. Okay, Taurus? Yan ang paunang mensahe sa iyo ng yung apat na major arcana sa life mo for the week. Sa pag-usapan natin ang iyong full spread in detail mode ng walang pag-ibitin at also komprehensibo. At the center, you have the Empress card here. Yes, meron kang gustong buuin. Meron kang gustong i-create. Meron kang gustong pagtagumpayan. I'm seeing someone na meron kang nilalakad eh. I don't know why, papers ba to? I don't know, meron kang kinukumpuni o meron kang binubuo That's what I'm seeing Parang sabi mo, ito lang kinakailangan ko para maipanganak na ito. Hirap na hirap ka ngayon kasi nakita ko nilaan mo lahat ng effort mo, money mo, time mo, na disappoint ka na a lot of times, nadurog na yung puso mo a lot of times, kaya ngayon nagdadalawang isip ako, i-create mo pa ba siya o bubuin mo pa siya. May ganun may ganung moment sa'yo, may energy na ganun Pero sabi ng spirits mo, wag ka sumuko, sayang ito. Ang kailangan mo lang daw talaga, Taurus, laksan mo ang isip mo, laksan mo ang puso mo, laksan mo ang kumpiyansa mo sa sarili mo because may may talent may skills kakayanin mo to magagawa mo to Kailangan mo lang talagang i-push pa ang sarili mo para magawa siya because you have the ability para i-create, para ma-multiply, para maganap yung mga bagay na gusto mo, especially here with the Empress card. Parang sabi dito ng spirit guides mo, self-love, self-care. Mahalin mo ang sarili mo, itaas mo ang sarili mo. Huwag mo laging i-down ang sarili mo Parang yung nararamdaman ko ikaw mismo ang mamaliit sa sarili mo, kaya hindi mo ma-achieve yung mga gusto mo. So ngayon, taas noo, act as if magkaroon ka ng enormous confidence na magagawa mo yung mga gusto mo. Okay? You can do this. Don't focus on your weaknesses. Focus on your strength. Okay? The Empress cards being clarified by, i-clarify natin ito. Napakalakas ng power mo this time, Taurus. Kaya naman, kung ano yung gusto mo i-create, alamin mo yung mga bagay na humahad lang kung bakit hindi mo ma-create yung mga bagay na gusto mong gawin this time, okay? You have
The Three of Swords, yes. Takot, trauma, heartaches, heartbreaks, rejection, pagkadismaya, o kaya napag-isahan ka before. Ito yung mga trauma or mga experiences mo in the past na hanggang ngayon dinadamdam mo pa. Kaya hindi mo ma-create yung mga bagay na gusto mo i-create. Hindi mo mapagtagumpayan yung bagay na gusto mo mapagtagumpayan kasi nga hanggang ngayon, dinadamdam mo pa rin yung mga painful things in the past. Ngayon, Taurus, kailangan mo talagang harapin na ito. Nakita ko yung element of making yourself face the truth about those pain, about those rejection na hindi na siya makaka-apekto this time. Halimbawa, before, nasigawan ka ng boss mo, napahiya ka sa maraming tao. Kaya ngayon, tong kine-create mo na plano, tong kine-create mo na project sa bago mong kumpanya, ayaw mo na tuloy sabihin, ayaw mo na tuloy ituloy kasi nahatakot ka halimbawa na baka sigawan ka na naman ni boss, maliitin ka na naman, mapahiya ka na naman sa harap ng maraming tao, kaya hindi mo siya matapos-tapos. Kaya sabi ni Spirits mo, tapangan mo ng sarili mo, no? Para makawala ka ng struggle na yan, use your strength bilang advantage mo para mawala na itong Three of Swords, itong lahat ng burden, heartaches, heartbreaks, para ma-create mo na yung gusto mo i-create this time, okay? In the area of what you want, you have the King of Wands here. Yes, meron kang vision, meron kang planong gustong gawin, malakas ang loob mo, malakas ang I don't know why, malakas ang loob mo na gawin pero hindi mo siya masimulan kasi nga may humaharang. Either the pain, the sorrow of the past, no? Para napasok ka na sa dati mong ginawa kasi nag-fail o nahinto o meron ibang taong naging dahilan kung bakit parang hindi mo matuloy-tuloy. Pero sa puso mo, sa isip mo, sa loob-loob mo, meron kang gusto talagang maabot. Either going abroad or getting that job or manalo sa gantong contest o kaya makuha tong gantong bagay. Hindi mo siya makuha-kuha kasi nga meron mga kasi nag-focus ka daw sa negative eh. Nag-focus ka doon sa baka hindi ko magawa, baka mag-fail na naman ako, baka matalo ako, baka mapahiya ako, o kaya baka ma-realize mo na hindi ka pala ganun kagaling. May mga ganyan kang worries eh. May mga ganyan kang takot, Taurus, no? Kaya sabi ng spirits mo, mag-focus ka talaga sa strength mo para kayanin ito. May potential daw tong goal mo eh. May potential daw tong dream mo eh. Naramdaman ko maganda siya. Kaya lang, may pakiramdam ka na baka masyadong imposible, baka hindi mo maabot, ganyan. So, ngayon sabi ng spirits mo, tira mo nakaharap si King of Wands sa past. Ibig sabihin, tinatanaw niya yung mga pinagdaanan niya before. Narinig ko yung salitang, malayo pa pero malayo na. So, yan daw ang gawin mong mantra this time, Taurus. Malayo pa ako pero hindi, malayo na yung narating ko eh. Tinatanaw mo yung past eh. Lahat ng hirap mo, lahat ng pinagdaanan mo, lahat ng mga pagkabigo mo, lahat yun ang nakatatak sa isip at puso mo. So, sabi ni Spirit Guides, gamitin mo daw yun, lahat ng heartaches, lahat ng hardship, lahat ng natutunan mo doon para kayanin mong gawin yung mga balak mo this time. You have to harness all of those things para maipundar mo na o maitayo mo na itong plano na ito. Because sayang, very, very promising sana. Pero ngayon, kailangan talaga ng tapang in your part para ituloy yan. Okay? I-clarify natin para mas malinaw. I-clarify natin Spirit Guides ang King of Wands ni Taurus ngayon, kung ano ang kalinawan dyan. I-clarify natin. Tumalon, you have the Judgment card. Yes, ngayon magising ka talaga daw sa katotohanan this time na kaya mo eh, maaabot mo eh, ma-achieve mo siya eh. Gamitin mo talaga yung past mistakes mo. Huwag mo daw pangilagan. Nakita ko, huwag ka daw bitter sa past. Okay? Parang yung past, lagi mo daw i-visit, not because you're bitter, but because may mga gamit ka daw valuable lesson this time. Halimbawa, gusto mo magtayo ng negosyo this time, pero napasok ka na kasi sa dati mong negosyo. Ngayon, saan ba ako nagkamali sa past ko negosyo para hindi ko na siya mapagdaanan this time? Okay? So, halimbawa, in the past negosyo mo, nagkamali ka pala sa kinuha mong contractor, halimbawa. So, ngayon, iisipin mo, yung contractor na yun, same na ugali ng contractor na yun. Ngayon, madali ko na mapipinpoint yung same na ugali ng same contractor na yun sa iba't ibang contractor para hindi ko na sila makuhang ganong same mistakes, no? So ngayon talaga meron ka dapat pagising with a Judgment card here. Magising ka daw sa magkaroon ka ng awakening or enlightenment sa isip mo na okay, now I need to focus on my goal. Gawin ko na siya. Lahat ng bagay sa past kailangan kong gamitin yun para this time around hindi ako magkamali. Okay? Awakened, pagkagising sa katotohanan para alam mo yung next mong step. Okay? In the area of what you need, you have the Seven of Pentacles here. Yes, meron ka daw kasing ginagawa in the past na hanggang ngayon pinanghahawakan mo pa. Okay, worth it ba yun, Taurus? Worth it ba yung past na yun na inaasahan mo pa rin pero ngayon na-realize mo, teka parang wala na palang saysay yun, parang wala na pala akong aasahan doon, parang I'm just waiting for something
for nothing. I'm just waiting for nothing sa bagay na yun. Parang worth it pa ba tong mga bagay na hinihintay mo na hanggang ngayon wala pa rin nangyayari. So ngayon parang sabi ni Spirit Guides, ibangon mo na ang sarili mo, huwag mo nang hintayin yung isang bagay na walang patutunguhan o pangako na walang resulta o kaya mga bagay na you thought in the beginning is worthy pero ngayon you're realizing na parang hindi pala, sayang pala oras ko dito, sayang pala ang lahat na paghihintay ko, move on na ako, nasasayang yung oras mo eh. The Seven of Pentacles is being clarified by, clarify natin siya. Nakita ko yan na parang you need to ask daw yourself na parang, am I wasting my time here? Meron pa ba itong ibubuga? Meron pa ba itong ibubunga sa akin? Parang wala na. Kapag meron ka na daw mga ganong tanong, time na for you to really face the truth, face the music, and ask yourself, ano pa ba yung dapat kong gawin? Kung wala ka na mapipiga, go push ka sa next thing, okay? Ten of Wands, yes. Nahihirapan ka na dito. Pagod ka na, binaburden mo na to. Masakit ng pasanin yung mga bagay na hinihintay mo, yung mga bagay na pinag-usabay ka pa mo makuha yung resulta. And it's taking a toll on you. Pagod na yung isip mo, sobrang pagod na, hindi ka na makatulog, overwork ka na. No? Very, very hard na para sa puso mo, para sa isip mo to. And you need to let go of something, Taurus. Meron ka dapat bitawan, dapat nang pabayaan, dapat nang i-let go. Especially kung mga pangako yan o trabaho na ilang beses mo nang pinagtrabahuhan pero wala pa rin nangyayari, no? Ito na yung time for you to really think hard. Kailangan ko na ba iwanan to? Kailangan ko na bang pabayaan to? O mag-think na ako on other things because you're still struggling, no? Kailangan mo daw hanapin yung kalakasan mo kung saan ka talaga swak para mawala na tong bigat at mawala na tong parang sobrang paghihintay for something na sinasayang ang oras mo, okay? In the area of what's affecting your current energy of the King of Pentacles here, si King of Pentacles, sinasabi niya na parang ngayon, practical ka na. Okay? Ito ang naka-apekto dito. Sa creation card with the Empress card with the King of Pentacles. Nagiging sobrang sigurista mo na kasi marami ka pinagdaan ng mali. Parang ayaw mong ilabas ang lahat, ayaw mong ibigay ang lahat because ayaw mo mag-fail. Meron kang ganung pag-iingat, Taurus. Pinoprotektahan mo yung meron ka, pinoprotektahan mo yung power mo, yung energy, yung money mo. Kaya this time around sa mga bagay na binubuo mo, napaka-maingat mo. Like I've said, very sigurista ka eh. Very, teka, mananalo ba ako dyan? May makukuha ba ako dyan? May mahihita ba ako dyan? Teka, baka naman palugi ako dyan ha? Kaya ayaw mong itry o ayaw mong ibuhos lahat. Or ngayon, you're still skeptic. Very, very skeptic ka pa this time on how you're gonna give. Kasi nga, naranasan mo na before yung malugi, naranasan mo na before yung mawalan, naranasan mo na before yung maloko. Kaya ngayon, kung meron ka ma-create, meron kang pag-investan na isang bagay, o meron ka pag-alaanan ng oras, pagod at attention mo, sabi mo sa sarili mo, kailangan sure muna. Kailangan malinaw muna sa akin kung ito bang pag-alaanan ko ng oras, attention, pagod, ay worthy ba ng time ko. Kasi sayang eh, no? Pero ngayon, sabi ng spirits mo, parang you have to try. You have to try. Kasi kung hindi mo susubukan, para mo daw malalaman kung worth it ba yan? Para mo daw malalaman kung para sa'yo ba yan? Kasi nakita ko naman, sabi mo, parang malaki ang potential nito na maging mayabong. Malaki ang potential nito na magbigay sa'yo ng magandang kinabukasan. Kaya ngayon may pull or may tusok sa puso mo na why not? Why not i-try ko kaya? Baka ito yung magbigay sa akin ng magandang kinabukasan. Kaya nakita ko rito na kahit papaano, sinusubukan mo pa rin siyang i-create. Sinusubukan mo pa rin siyang pagtrabahuhan. Kahit na may alinlangan ka, may takot ka. Ano? I-clarify natin to si King of Pentacles para mas malinaw sa atin kung ano siya. Nakita ko kasi na naging sigurista ka na eh. Ayaw mo magbigay ng... Saka practical ka na eh. Ayaw mo basta-basta na lang magbigay ng mga bagay-bagay tapos sa ending lugi ka pala. O sa ending... ikaw pala yung talo o kaya tawag dito sa losing end ka ng agreement o ugnayan na parang teka parang hindi ka satisfied do sa naging outcome kasi binigay mo ang lahat, yun pala dapat pala kalkulado lang, okay? The King of Pentacles being clarified by the Five of Wands. Yes, ngayon conflicting pa talaga energy mo. Like I've said, urong-sulong ka pa, hindi ka pa desidido, kasi naniniguro ka pa kung tama bang ibigay ito, tama bang gawin yan, tama bang gawin to. Kasi nga, marami ka nang dinanas na heartaches and struggles eh. Ngayon, very conflicted ang isip mo. Parang, gagawin ko ba? Tapos urong-sulong ka, parang oo nga, sige gawin ko na. And then bukas, bago na naman ang isip mo. So ngayon, sabi ng spirits mo, Taurus, kailangan mag-unifying yung isip mo. Kailangan one solid decision.
Ngayon, nakita ko na magbakasyon ka muna parang dalian. Iwanan mo muna yan mga kine-create mo. Maglaan ka ng isang araw, isang linggo na pahinga para maging relaxed ang isip mo, maging relaxed ang spirit mo, ang kaluluwa mo, ang soul mo, ang puso mo para makapag-isip ka ng tama. Okay? For some of you, nakita ko dito na you're working daw on a very competitive world, on a very competitive industry. Kaya ngayon, sobrang naniniguro ka kung anong tamang step, kung anong tamang idea, kung anong tamang formula para ma-create mo to. Kasi talaga nakakadurog na ng puso yung competition. Parang lahat gagawin din ng iba para makuha yung tagumpay. Kaya ikaw, parang nape-pressure ka din na gawin yung best mo. Nakakaharang sa'yo yung past yung mga heartache, heartbreak Ngayon parang napaso ka na kasi kaya nahihirapan ka to move forward o isugal ang isang bagay. So ngayon, magkaroon ka talaga ng clear mindset para magkaroon ka ng clear plan moving forward. Especially here, in the near future, nakita kita na parang sabi ng spirit guides mo, kailangan mo pa rin kumawala sa mga painful experiences mo sa past. You have a lot of traumas, Taurus. Marami kang pinagdaanan in the past na parang nakaka-apekto yan sa decision making mo, nakaka-apekto na rin to sa mga relasyon mo, nakaka-apekto na rin to sa kung paano ka magsalita at kung paano ka mag-react sa maraming bagay. Nakita ko na sobrang pain, sobrang sorrow. For some of you, ito naramdaman ko, for some of you, marami ka na rin mga relasyon na hindi maayos. Marami ka mga ugnayan o mga relationship with someone, pwedeng relative, kamag-anak o friends na parang nasira dahil you feel like they abandoned you or you feel like sila yung nagkamali sa'yo o nagkulang sa'yo. Kaya ngayon parang nahihirapan ka to detach yourself. Yes, may pain doon pero nahihirapan kang hiwalayan sila o nahihirapan kang iwanan sila. No? Kasi may attachment, may naramdaman akong magnet may magnetic force between you and these people na nagkamali sa'yo o nanlilang sa'yo, nanloko sa'yo. And ngayon gustong-gusto mo silang putulin pero you don't know how. Naiiyak ka na, naramdaman ko yung emosyon, naiiyak ka na kasi pabalik-balik sila sa buhay mo. Kahit na gusto mo nang umabante, gusto mo nang umalagwa, gusto mo nang lumayo, pero sila mismo yung nagbibigay ng rason para kumapit ka sa kanila. No? I'm seeing someone, a lover or a family member na nahihirapan kang putulin ang ugnayan mo sa kanila at sila yung rason ko bakit nahihirapan ka. No? Ito talaga for you, Taurus, this time, in the near future, kailangan mo talaga magkaroon daw ng matapang na paninindigan na iwanan, sukuan, bitawan yung mga tao, sitwasyon o pag-ibig o endeavor o trabaho na talagang draining na to for you. Super drained ka na dito. Kaya kailangan mo silang bitawan. Okay, i-clarify natin to para mas malinaw. Angel guides, spirit guides, linawin natin si devil card sa future ni Taurus, okay? Para mas malinaw to mga devil energy na kailangan niya putulin. You have the devil card. Wow. Yes, yun daw talaga. Clarify niya, the devil card. Isa pa, para mas malinaw. Sabi niya, yes, may mga toxicity daw na kailangan mo iwanan. I'm seeing someone bisyo. Baka nagsusugal ka o may tao sa paligid mo nagsusugal. Kailangan mo na bitawan yan. Kailangan mo silang pangaralan o kailangan mo silang ituwid na alandas para hindi ka rin maapektuhan because it's too much na yun. Naapektuhan na yung financial needs mo. Naapektuhan na yung buhay ninyo. Baka may mga away-away na din. Meron sa inyo may mga bisyo or gimmick ng gimmick. Kailangan putulin na yan. O kaya mali mong paniniwala about yourself, about your future. Kailangan ituwid mo ang iyong isip para mag-come up ka on a brighter side of things, okay? Clarify pa natin si Devil card, 8 of Cups. Yes, leaving something behind. 8 of Cups is living, choosing the happiness, choosing a better goal, a better future, upgrading yourself. Si 8 of Cups handa siyang iwanan yung isang bagay na alam niyang hindi na pwede. Alam niyang wala nang patutunguhan. Alam niya na ito ang dahilan kung bakit nalulugmok ako, no? So ngayon, si 8 of Cups, magkakaroon ka daw ng kalakasan na bitawan, putulin ang mga tao, ugnayan with a certain group of people, certain trabaho or negosyo o pangarap na dinadrag ka pababa. So ngayon, leave them alone. Ikaw mag-move ka, umakyat ka ng bundok. Yung bundok na yun yung mga pangarap mo, yung magbibigay sa'yo ng kalinawan, clarity, better life. Okay? Learn to detach yourself. Kung ito man ay kamag-anak, kung ito man ay mga taong mahal mo sa buhay, kailangan mo daw talagang harapin ang katotohanan and tell yourself, I need to leave them behind. Kung kailangan mo mag-solo ka. Kung kailangan mong umalis ka because that is your safety and that is for your peace of mind and mental health and physical health. Okay? Alalahanin mo to, Taurus, in the near future. In the area for challenge, you have the Ace of Cups here. Yes, challenge sa'yo ngayong linggong ito, yung kaligayahan mo. Yung puso mo. Yung kusang ka masaya, kusang ka magiging maligaya. Ngayon, huwag mo doon ipagkait sa'yo yung kaligayahan na yan. Ngayon, force yourself to really change
things for the better. Sobrang dapa mo na eh. Ramdam ko yung struggle mo eh. Wala ka sigurong panggastos ng ganito, wala kang panggastos sa ganyan, wala kang pampera pambili ng ganito, iniwanan ka ng mga taong mahal mo na dapat tutulong sa'yo. Ngayon parang challenge sa'yo is to keep up loving things in your life. Masyado ka nang napagod, masyado ka nang nadurog, pero ngayon parang utang mo daw sa sarili mo na maging maligaya ka, Taurus, okay? Ibangon mo ang sarili mo, mahalin mo ang sarili mo. Kung may mga taong nagkulang sa'yo, nagpabaya sa'yo, kailangan mo mahalin ang sarili mo, okay? Your heart matters. Ngayong linggong ito ha, puso mo ang importante. Saka masaya, saka magaling. Kung ngayon, balak kong mag-videoke ka. Balak mong mag-shopping ka. Kung balak mo maglakad-lakad sa dagat, maglakad-lakad ka sa tabing dagat. Kung balak mo na manood lang ng TV, go. Do what makes your heart happy. Ngayong linggong ito, ang challenge sa'yo, paligayahin ang sarili mo. Tanggapin mo yung para sa'yo at wag mo ma-feel, wag kang mag-guilty. Kung halimbawa, sabi ng ibang tao na napaka-selfish mo, ang sarili mo lang iniisip mo, keber. Unahin mo ang sarili mong kaligayahan, unahin mo ang puso mo this week, okay? I-clarify natin si Ace of Cups, your heart, your happiness, your satisfaction. Kung masaya ang puso mo, kung masaya ang kaloob, ay, tumalon, wow, napaka daming emosyon mo this time, Taurus, okay? Kung masaya ang puso mo, kung masaya ang damdamin mo, magiging okay ang lahat sa paligid mo. Kahit wala kang pera, kahit wala yung love life mo, kahit wala yung mga bagay na yan, iniwan ka ng mga ganito, kung bibigyan mo ng atensyon ng puso mo, magiging okay ang lahat, okay? The Ace of Cups being clarified by the Star card. Dalawang beses lumabas sa Star card. Sabi rito, continue dreaming. Continue fighting for that. Continue having the faith. Na kung ano man yung mga bagay na inaasam mo na hindi mo makuha mo siya. The faith, the trust in God. Tignan mo siya, yung pusa rito. Nananalangin siya sa langit. Nananalangin siya star. Nananalangin siya kay God na parang ipagkaloob niyo po sa akin yung mga bagay na gusto ko. Hindi po ko mawawala ng pag-asa. Hindi po ko mawawala ng pananampalataya na ma-achieve ko pa rin yung kaligayahan na gusto ko sa buhay ko. Now is the right time for you to pray more, Taurus. Pray more and believe sa prayers mo. Believe in the hope that you will get what you want, na makakabangon ka rin, na makukuha mo rin yung kaligayahan na matagal na pinagkait o matagal na hindi mo pa nararanasan sa buhay mo. Ito na pagkakataon na huwag ka daw mawala ng pag-asa. Okay? Challenge sa'yo to. Sabi ko to, huwag ka mawala ng pag-asa na magiging maligaya ka ulit. Okay, Taurus? In the area of your fortune, you have the Lover's card here. Yes, ngayon sabi ni Spirit Guides mo, sa area ng fortune mo, meron ka daw makukuha o mapagdesisyonan na isang bagay na malapit sa puso mo. Whether love life ito, you will meet someone na talagang swak kayo. Okay, swak kayo. O kaya, this time around, magkakaroon ka daw ng choices mo on something that really passionate ka. Halimbawa, this time around, passionate ka pala mag-bake. Ayan, doon mo ilalagay doon ang pagkakataon mo, attention mo sa pag-bake kasi doon gumagaan ang pakiramdam mo, doon happy ka, ganyan. O kaya, ngayon pupunta ka sa favorite place mo, sa favorite restaurant mo, doon ka kakain, sa fast food, parang magkakaroon ka ng pagpuno sa damdamin mo na parang dito ako mahilig kumain, ito ang favorite food ko. Yun na bibilin mo this time kasi yun ang magbibigay sa iyo na parang kalakasan to fight more or kalakasan na parang, okay, now mag-energize ka, okay? Sabi ng Spirit Guides mo, gawin mo yung mga bagay na masaya ka, mag-tennis ka, mag-badminton ka, mag-jogging ka, kumain ka ng suman, kung anong gusto mo gawin mo this time para magkaroon ka ng lakas ng loob na ilaban pa yung buhay mo, makawala ka sa struggle mo, okay? Sabi ng Spirit Guides mo dito, Taurus, for others, for others. Ito na yung pagkakataon na harapin na yung love for something na pinabayaan mo before. Parang sinukuan mo dati. Parang halimbawa, gusto mo palang maging gumawa ng mga banga-banga o mag-pottery. Pero dati sinuko mo yun kasi nga may responsibility ka for the family o meron kang kailangan asikasuhin pa na mas importante. Ngayon parang gawin mo daw yung pottery ulit o kaya paggupit ng buhok, mani-pedi o mag-makeup na ganyan o kaya gusto mo magtanim, yan. Do something that will make you happy. At choices ito na talagang passionate ka, yung talagang magaling ka doon, yung talagang doon mapapamalas yung strength mo, yung ability mo at nakikita ko na magiging maligaya ka doon. So i-clarify natin ang Lover's card sa buhay mo this time. Ano daw yung mga bagay na magiging maligaya ka, magiging passionate ka na, kakaroon ka ng energy to move forward, okay? You have the Fool card. Yes, bagong simula daw ito. Nakita ko na itong pipiliin mo daw na choice mo, whether passionate ka sa bagay na ito o na-realize mo, ay, pwede ako doon, magaling ako dyan, gawin ko na yan. Ito na magbibigay sa'yo na bagong simula.
new opportunity, new ability, new way of living. Talagang papasok ka na. Tingnan mo tong butterfly na yan, transformation. Magka-transform daw ang buhay mo, ang sarili mo kapag niyakap mo tong bagay na to na magbibigay sa iyo ng passionate love and nakita ko na hilig mo to eh. I don't know why, hilig mo to eh. Magaling ka dito eh. Pero hindi mo pagkutuan ng maraming pansin before. Ngayon, dahil hilig mo yan, dahil magaling ka dyan, yan ang magbibigay sa iyo na bagong simula. Bagong pagkakabalahan away from your struggle. Away from your struggle. Congratulations. In the area of your divine advice, you have the star card here. Yes, Taurus, advice sa iyo ng yung spirit guides, ng yung divine, ng yung ancestors, ilaban mo daw. Okay? Ilaban mo yung pangarap mo. Huwag mo daw susukuan. Okay? Alam ko ngayon, nahihirapan ka, napapagod ka, wala ka sigurong tulog, wala ka rin kain, naubos mo rin siguro yung pera mo, pero sabi ng spirits mo, ito ba talaga ang pangarap mo? Ito ba talaga ang gusto mo? Ilaban mo because now you're on the spotlight. Para ikaw ngayon ang kinakatigan, fini-favor ni universe, ni God. Kaya gawin mo daw yan. Patunayan mo daw sa kanila na talagang ito yung gusto mo, okay? Sabi ng spirits mo, alagaan mo daw ang katawan mo, okay? Meron sa inyo pagod na pagod o kaya may sakit. Time na to para magpahinga, matulog muna parandalian, take some rest, magbakasyon, drink a lot of water, replenish, recharge, okay? Kasi kinabukasan, lalaban ka ulit para sa katuparan ng wishes mo, okay? Ang seeing yun na parang pinapakinggan naman daw this time, Taurus, ang iyong mga dasal. So, huwag ka mag-alala. Your prayers are being answered at paunti-unti nakakalagpas ka na sa struggle mo and patungo ka na sa katuparan ng dreams mo, okay? The star cards being clarified. Yes, by the chariot. Paunti-unti makakaabante ka na. Chariot cards all about advancement, paglago, pagsugod, charging forward. You're gonna leave something behind, okay? Leaving something behind. Struggle ito. Mga painful memory, painful people, toxic people, talaga namang magpapaabante sa'yo, patungo. Sabi ng spirit guides mo, ready ka na. Ready ka na tahakin tong bago landas para angkinin tong goal mo, tong prayer mo. Kaya naman, huwag kang panghinaan ng loob ba, sumugod ka, huwag kang atras abante, okay? You have the power now and the freedom to chase this dream, to chase this goal, kaya gawin mo, makakaya mo. Okay? Ang outcome mo, ano kaya yan? Pag-usapan natin later. But first, bigyan muna kita ng additional messages from a divine. Nagbibigay sa iyo ng additional clarity para sa buhay mo this week. First, you have August. Oh, meron bang importansya sa iyo August next month? Meron daw siguro milestone na marireach ka next month. Congratulations. Another message, you have fire, strong emotion. Oh, strong emotion. Passionate love or hate. Talagang gamitin mo daw ang passion mo this time para gawin na yung bagong simula sa buhay mo. Balak mong magtayo ng negosyo, balak mong magtrabaho dyan, abutin yung career na yan, balak mong simulan to. Go. With passion and love, makakamit mo yung bagong simula na yan. Another message box, you will receive a gift. Yes, pero daw gift na makukuha ka this time. Congratulations. Whether gift of money, gift of advice, or gift of love, whatever it is, congratulations. Meron ka daw bagong gift. Another message, hammock, taking a vacation physically or mentally. Yes, like I said, kailangan mo talaga ng bakasyon ngayon. Whether physical man or sa isip mo lang bakasyon sa isang bagay, huwag mo nang harapin para magkaroon ka ng relaxation and makapag-isip ka ng tama. Okay? Another message, teapot, deep friendship with someone of the same sex. Yes, mga kaibigan na tutulong sa'yo daw of the same sex, pareho kayo ng gender, makakatulong sa'yo moving forward sa mga bagay na yan, okay? Another message, you have eagle, triumph over troubles and obstacles. Yes, magatagumpay ka dito sa mga struggle mo to, kaya congratulations, okay? Another message, you have dolphin, financial gain, usually coming from something you did in the past. Yes, like I've said, pero ka talaga makukuha daw na tagumpay o pera from something na tinrabaho mo sa buhay mo in the past. Okay? Another message, owl, good advice from a wise person. Yes, magkakaroon ka daw ng payo o talagang matalinghagang mga payo from someone na makakatulong sa'yo. Another message, kunin natin tatlo. You have jog, light-hearted, carefree time. Yes, gumagaan na talaga. Staff, you will be taken care of in difficult times. Yes, kung naghihirap ka ngayon, nag-struggle ka, meron daw tutulong sa'yo in times of need. Kaya yakapin mo yan. March, sa buwan daw ng Marso, meron daw good thing na mangyari sa ito. August and March, congratulations. Bigyan pa kita ng additional na pag-focusan mo for the whole week, Taurus. Nagbibigay sa iyo ng lakas ng loob at pag-focusan para kayanin ang lahat. You have failure. Yes, huwag mo isipin na failure ka. Huwag mo isipin na natapos na nadurog ka, na nag-fail ka sa isang bagay. No. Every time na feeling mo hindi nangyayari o hindi natutupad, that is a lesson for you para mapaganda, mapayabong, mapolish pa yung skills mo para may matutunan ka para in the near future makuha mo yung mga bagay sa'yo, okay? Huwag mo isipin na failure ka. Every day is a chance for you to do better, to do good, to achieve more, okay?
Ang outcome mo pag-usapan natin, but first, ihanda mo na, Taurus, ang iyong isang tanong sa ating isang tanong, isang sagot. Okay, sa isip lang, wag mo isusulat sa baba. The outcome for the week, you have the death card. Yes. Transformation. Like I said here, magka-transform ka talaga with the butterfly here. Ito siya. With the death card here, bagong-bagong ikaw. Marami ka nang natutunan, marami ka nang pinagbangunan, at sabi ko sa iyo, kung talaga nakinig ka dito sa mga sinabi ko sa iyo, here, and here, lahat to, yung transformation mo magaganap na. Transforming for the better. Kung dati wala kang pera, wala kang panggastos, wala kang pambili, pero kang problema ngayon na hindi mo masolusyonan, every time na ginawa mo na lahat pero wala pa rin nangyayari, eto na, magka-transform na daw ang lahat for the better. Mawawala na yung struggle at talaga magbabago na daw ang buhay mo. Change is coming. Kaya yakapin mo tong pagbabago na to. Huwag mong pangilagan. Don't force things. Kung iniisip mo siguro ngayon na parang wala na, suko na ako, wala na nangyayari. No. Huwag ka daw sumuko kasi magbabago na ang lahat moving forward. Congratulations. Death cards being clarified by... Sabi ng spirit guides mo, baguhin mo doon yung isip mo about something, about friendship. May mga vision dapat nang bitawan, may mga routine ka everyday, baka mamaya tanghali ka na nagigising, o kaya yung dapat gawin, di mo ginagawa. So ngayon kailangan daw baguhin ang sistema para magkaroon ka na ng enlightenment and new prosperity sa life mo, okay? The death card is being clarified by the strength card. Yes, ngayon, nakita ko rito na parang dumadaan ka sa transition, adjustment, no? Nag-a-adjust ang buhay mo, paangat sa buhay mo. You're entering a new life, new opportunity, new blessing. Mayroon kang sinusugalan ng mga bagay na choices mo this time. Ito yung nangangailangan talagang tapang from you. Tapang, decidido, parang kumpiyansa, and also yung resistance, parang perseverance. Kailangan laban. Huwag ka daw susuko. Siyempre, nasa gitna ka pa ng transition, nasa gitna ka pa ng pagbabago ng buhay mo, kaya huwag mo susukuan ha. Hindi porket nahihirapan ka, susuko ka na. So ngayon, daanan mo lang yan because the good result after this transformation is the new you. Bagong Taurus, bagong buhay, bagong pangarap, bagong pagkakataon. So labanan, magkaroon ka ng tapang at sigasig na kayanin yan. Okay? So, Taurus, yan ang iyong July 7 to 13 reading. Dumako na tayo sa iyong isang tanong, isang sagot portion. Close your eyes this time, Taurus. Close your eyes and focus on that one question. Sasagutin ko po yan. Okay? Spirit guides, bigyan natin kay Taurus sasagot sa kanyang tanong. Mabilisan, you have 1 and you have 2. Bigyan natin kita ng angel whisper, confirming the answer naman manggagaling sa iyong angel guide na nasa tabi mo ngayon. Nabibigyan ka ng sagot sa iyong mga tanong. Taurus, inhale. And exhale. This is the answer to your question. You have Queen of Cups upright. You have the Judgment card in reversed. You have improving health. And then you have yes. Okay, ngayon, huwag ka na daw matakot. Enough na of bagay na parang duda, takot sa mga bagay na ginagawa mo this time. Ngayon, sabi ng spirit guides mo, huwag mo daw sukuan ng isang bagay. Fight for it. Go for it. Kung talagang alam mo ito yung para sa'yo, huwag mo daw susukuan. Okay? The answer is yes. Sa question mo na yan, the answer is yes. Nag-i-improve na daw ang health. Ibig sabihin, something is improving in you. At ngayon, parang nagiging payapa ka na. Queen of Cups all about happiness, joy, tranquility, peace of mind, peace of heart, na parang ngayon maligaya ka na sa choices mo. Kung ano man yung question mo, it's all about your happiness. Diyan ka ba masaya? Diyan ka ba maligaya? Yan mabibigay sa'yo ng fulfillment. Ngayon, parang tama na yung paghihintay sa tamang pagkakataon, tama na yung paghihintay sa dapat gawin. Now is the right time for you to take action. Gawin mo na yan. Now is the right time because nag-i-improve na daw yung mga bagay-bagay. Okay ka na. Parang eto na yung pagkakataon for you because everything is improving daw within you and for you. Parang kaya mo na daw harapin ito. Kaya mo nang yakapin sa buhay mo. Everything is improving. And yes ang sagot. Sa question mo, yes ang sagot. Okay, Taurus, that is your answer to your question. Hopefully po yung nasagot ko yan. Ito rin po ang yung July 7 to 13 readings sa po kayo nak-resonate, sa po kayo nak-relate. Comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching. Hanggang dulo, Taurus ha. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.